Nakaranas na ba kayo ng isang bakasyon na nauwi sa isang hindi malilimutang karanasan? Pero hindi dahil sa saya, kundi dahil sa takot? Ngayong gabi, isang kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Kwento ng isang pamilya na ang tanging hangad lamang ay makapagpahinga, makalayo muna sa gulo ng syudad. Pero ang bakasyong inaakala nilang puno ng tawanan ay nauwi sa isang bangungot. Ang ating kwento ay tungkol sa isang tagong isla sa Visayas, isang isla na bihirang marating at mas bihirang muling mabalikan. Bago natin simulan ang kwento, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating munting channel. Maraming salamat kay Sir Vince Nograles, kay Boss Yasher Salinas, at syempre kay Boss Luisito Camacho ng Kapas Tarlac. Sa mga taga-Tarlac po diyan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Isang malakasang shoutout din sa mga boss natin sa Quezon City, lalong-lalo na kay Bossing Cherry Joy Pagdanganan. Maraming salamat po. At syempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga Cebuano subscribers. Maayong gabi sa inyong tanan. At higit sa lahat, ang ating mga kababayan sa abroad, lalo na riyan sa Saudi. Ingat po kayo palagi, lalo na si Boss Sauda Yasim. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa suporta. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Ito ang isla ng mga manananggal. Tatlong taon nang hindi nakakawi si Mira mula sa Dubai at ngayong sa wakas ay nakakuha siya ng mahaba-habang bakasyon, sinigurado niyang magiging espesyal ito para sa kanyang pamilya. Hindi na niya pinagpatagal ang mga pasalubong. Binuksan niya agad ang maleta sa sala. Inabot ang sapatos kay Gino, ang anak niyang 12 anyos, at ang pabango sa nanay niyang si Aling Beth. Ma, ayan o, original yan, hindi fake. Tawa ni Mira habang inaabot ang kahon. Sus, ang bango nga. Pwede nang pangsimba. Sagot ni Aling Beth, sabay amoy sa pulso. Wala pa mang isang araw sa Pilipinas ay abala na agad si Mira sa plano. Gusto niyang bumawi, kaya't isang family trip ang naisip niya. Relax lang, malayo sa ingay ng Maynila. Plano sana nila'y lumipad papuntang isla sa Visayas, isang lugar na maraming puting buhangin, tahimik at malinis ang hangin. Nabook na ang resort, ready na ang itinerary. Ngunit sa araw ng alis, ay tila hindi pabor ang pagkakataon. Habang kumakain sila ng agahan, nagkatinginan ang lahat, tahimik, tila nagdadalawang isip. Ano? Tuloy pa rin ba tayo? Tanong ni Aling Beth habang pinupunasan ang basang bintana. Parang hindi maganda ang panahon. Sumabat naman si Rina, ang nakababatang kapatid ni Mira. Kung ma-stranded tayo sa airport, baka masayang lang ang bayad sa resort. Tahimik si Mira habang pinagmamasdan ng ulan sa labas. Pero maya-maya, tumayo siya. Tila desidido na. Alam na niyo, matagal ko nang pinangarap na magsama-sama tayong lahat sa isang bakasyon. Hindi na natin alam kung kailan ulit ito mangyayari. Kung may chance tayong umalis ngayon, kahit medyo hassle, tuloy tayo. Maghanap na lang tayo ng ibang paraan kung sakaling hindi tayo makalipad. Nagkatinginan ang lahat. Ilang segundo ng katahimikan, tapos tumango si Mang Carding, ang tahimik ngunit maaasahang ama ng pamilya. Sige, kung tuloy si Mira, tuloy tayo. Sabi nito habang tinatapos ang kape at doon na nagsimula ang paglalakbay. Hindi nila inaasahan na sa kagustuhan lang nilang makapagpahinga, isang karanasang ihinding-hindi nila malilimutan ang kanilang kahaharapin. Nagkaaberya ang van service, matraffic. Basang-basa pa sila ng ulan habang tumatakbo sa airport terminal. At kahit anong pakiusap ni Mira, sa counter staff, huli na. Sarado na ang gate. Naiwan sila ng flight. Ma'am, pasensya na po. Wala na po tayong susunod na biyahe hanggang bukas ng gabi. Paliwanag ng staff. Suminghot si Mira, pinipigilan ng inis. Paano yan, ma?
Sayang ang reservation natin. Bulong niya sa ina. Ang mahal pa naman ang binayad mo sa resort, sagot ni Aling Beth. Tumahimik si Mira. Sa loob-loob niya, ayaw niyang masayang ang pagkakataon. Hindi na siya makakakuha ng bakasyon ulit sa loob ng taon. Kaya't nagdesisyon siya. Tara na lang tayo mag-ferry. May biyahe mamayang hapon, di ba? Sabi ni Mira. Mabilis siyang naghahanap ng alternatibong ruta. At sa tulong ng isang app at rekomendasyon mula sa port, nakabook sila ng overnight ferry ride papunta sa parehong rehiyon. Mas mabagal nga lang at medyo mahirap para kay Aling Beth na may rayuma. Pero okay lang. Basta tuloy ang bakasyon. Mag-aalas 7 na ng gabi nang tuluyang lumayag ang ferry. Kumpleto silang 5. Si Mira, si Gino, ang nanay niyang si Beth, ang kapatid niyang si Rina at si Mang Carding, ang ama nilang tahimik lang at laging nakamasid. Sa taas ng ferry, kita ang dilim ng karagatan. Walang bituin. Malamig ang hangin. May bahagyang alon. Ngunit sa mga mata ni Mira, ito ay simula ng isang masayang alaala. Hindi niya alam. Ito rin pala ang simula ng isang bangungot. Makalipas ang ilang oras sa ferry, unti-unting lumakas ang ulan. Mula sa bintana ng cabin ay hindi na makita ang dagat. Tanging makapal na ulap at malalaking patak ng ulan ang bumalot sa paligid. Ang dating payapang biyahe ay naging tahimik, parang may inaabangang mangyari. Maya-maya, lumapit ang isang crew at magalang na nagsabi na kailangang dumaong muna sa isang isla dahil sa masamang panahon, hindi raw ligtas tumawid sa gitna ng gabi habang bumabayo ang alon. Napasulyap si Mira sa labas. Sa kabila ng ulan, naaninag niya ang silweta ng isang maliit na isla. May kabahagyang ganda ito kahit madilim. May bakas ng mga puno, dalampasigan, at isang maliit na pantalan na tila bihirang gamitin. Narinig niyang mahina ang tanong ng kanyang ina. Anak, delikado ba to? Sagot ni Mira habang pinapakalma ang sarili. Hindi raw makakatawid, ma. Mas mabuti na rin to kaysa pilitin. Paglapag nila sa isla, sinalubong sila ng malamig na hangin at isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Walang masyadong ilaw, bukod sa mga sulo at lampara na dala ng mga tauhan sa pantalan. Sa kabila nito, maganda ang isla, malinis, may mga tanim na niyog at saging at tila tahimik na komunidad. Ngunit para kay Mira, may kung anong hindi maipaliwanag na kaba ang pumasok sa dibdib niya. Parang masyadong tahimik, masyadong perpekto. Bumaba ang trapal at isa-isang bumaba ang mga pasahero. Bit-bit ang kani-kanilang bagahe habang sinasalubong sila ng malamig na hangin at mabining ulan. Ang nakakagulat, tila may mga taong naghihintay na sa dalampasigan, mga nakangiti, kumakaway, at tila matagal nang alam na may darating ngayong gabi. Hindi lang sila, kundi pati ang ibang pasahero mula sa ferry ay agad nilapitan ng mga taga-isla at inalok ng matutuluyan. May ilan pang inakbayan ng mga residente na para bang matagal nang magkakilala. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit ang isang matandang lalaki, matangkad, maayos ang suot, at may bitbit na lampara. Magiliw ang nangiti nito nang magpakilala. Siya si Kapitan Isko, ang barangay captain ng isla. Mainit ang boses nito habang sinasabi, "Wala tayong hotel o resort dito, pero marami sa amin ang handang magpatuloy ng mga bisita. Kung gusto nyo may bakanting silid sa bahay namin, ligtas at tuyo kayo roon." Bago pa man sumagot si Mira, napansin niyang lumapit ang kapitan ng ferry at nakipagkamay kay Kapitan Isko. May ilang salitang binulong ang dalawa na hindi naintindihan ni Mira, pero halatang matagal na silang magkakilala. Sandali siyang natigilan, naisip kung bakit parang inaasahan na talaga ang pagdating nila rito. Ngunit pinili na lang niyang isantabi ang pagdududa, baka simpleng kabutihang loob lang ng mga taga-isla.
Tinanggap ni Mira ang alok at tulad ng ibang pasaherong inalok din ng bubong, sinundan nila si Kapitan Isko papunta sa loob ng isla. Tahimik ang lahat habang naglalakad sa madamong daan. Sa gilid, may mga bahay na bukas ang bintana, ngunit walang ilaw. May bakas ng presensya, pero walang lumalabas. At kahit nakangiti ang lahat kanina, hindi maalis sa isip ni Mira ang pakiramdam na parang matagal na silang hinihintay dito. Pagdating nila sa bahay ng kapitan, nabigla si Mira. Malaki ito, luma, pero matibay. Gawa sa kahoy, may antigong disenyo at may mga puting kurtina sa bawat bintana. Pagpasok nila, sinalubong sila ng mahinang amoy ng insenso, pinaghalong usok at kahoy. May lumang kasangkapan sa loob, aparador, mesa, at lumang orasan na tiktak ng tiktak, tunog na tila lalong nagpapabigat sa katahimikan. Agad silang inasikaso ng asawa ni Kapitan Isko, si Aling Marta. Tahimik lang ito, pero magiliw. Naghain siya ng mainit na sabaw, tuyot tuwalya at kumot. Sa unang tingin, tila ligtas ang lugar. Maayos ang pakikitungo sa kanila, may pagkain at may silid na matutulugan. Habang kumakain, napansin ni Mira na nakatitig si Gino kay Aling Marta. Maya-maya, bumulong ang bata sa kanya. "Mami, yung kuko po ni Lola Marta, parang mahaba." Bahagyang natawa si Mira at sinagot ito ng mahinang buntong hininga. "Pagod ka lang anak, kumain ka na." Ngunit sa likod ng katahimikan at ng malamig na hangin na dumadampi sa kanilang balat, nagsimulang umalingaw-ngaw ang isang tanong sa isipan ni Mira. Bakit parang may nakatingin sa kanila? Magaan ang gabi sa unang tingin. Malinis ang higaan, tahimik ang paligid at sa labas ay tanging hampas lang ng ulan sa bubong ang maririnig. Sa simula, nagustuhan pa ito ni Mira. Presko ang hangin, walang trapiko, walang ingay ng syudad. Ngunit habang nakahiga siya, may kung anong tunog na dumadaloy sa hangin. Tila pagaspas ng malalaking pakpak. Hindi ito parang pakpak ng ibon na mabilis kumampay. Mabagal ito, mabigat, at dumadaan sa bubong. Parang umiikot, minsan ay papalapit, minsan ay lumalayo. Nagmulat siya ng mata, nakiramdam. Sa gilid ng silid ay naroon si Gino, himbing na natutulog. Ayaw niyang magpapanik, iniisip na baka ibon lang iyon o puno na tinatamaan ng hangin. Pero sa di kalayuan, narinig niya si Rina na mahina ring nagsalita. "Ate, naririnig mo yon?" Bahagya lang siyang ngumiti at sumagot ng mahina. "Hangin lang yan, matulog ka na." Pinilit niyang huwag mag-isip ng kung ano-ano. Pinikit muli ang mga mata at sa pagod ng buong biyahe ay tuluyan ng nakatulog. Pagsapit ng umaga, tumila na ang ulan. Ang langit ay may bahid ng asul sa pagitan ng mga ulap at ang hangin ay may halong amoy ng dagat. Nagpasya silang lumabas para hanapin ang ferry at magpatuloy sa biyahe. Ngunit pagdating nila sa baybayin, wala na ang ferry. Ang lugar kung saan sila bumaba kagabi ay puro bakas na lang ng gulong at yapak sa buhangin. Wala ni isang bangka sa dagat. Wala ring tao sa paligid. Ang tanawin ay parang iniwan sa katahimikan. Sa gilid ng dalampasigan, may isang babaeng nakaupo. Yakap-yakap ang bag, umiiyak. Nilapitan siya ni Mira at mahina itong nagsabi, "Hindi ko mahanap ang asawa at anak ko. Magkasama pa kaming bumaba kagabi, pero ngayong umaga, wala na sila." Hindi pa man nakakabangon si Mira sa pagkabigla. May isa pang pasahero, isang babaeng nasa edad 30, ang lumapit. "Ako rin. Pinsan ko. Hindi ko rin makita. Wala sa tinuluyan namin. Tinanong ko na sa kapitbahay pero wala raw dumaan."
Unti-unting nagsimulang magbulungan ang mga pasahero. May halong kaba at inis sa mga boses nila. May isang lalaking pasahero ang nagsabi, "Bakit parang walang nakakakita kung saan sila napunta? Kahit bakas ng paa, wala." Lumapit si Kapitan Isko, kalmado ang boses, at sinabing, "Huwag po kayong mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa mga kaibigan ko sa labas ng isla. Magpapadala sila ng tulong, pero dahil sa pagiging liblib ng isla natin, hindi po agad makakarating. Pero para kay Mira, imbes na gumaan ang loob niya, mas lalo siyang nakaramdam ng kaba." At yung ferry? Bakit umalis? Hindi ba dapat naghihintay sila hanggang tumila ang ulan? Narinig ito ni Kapitan Isko at dahan-dahan siyang lumapit, dala ang kanyang karaniwang kalmadong boses. Napatingin siya sa dagat sandali bago magpatuloy. Umalis ang ferry dahil kailangan nilang magbalik sa pangunahing pantalan para kumuha ng dagdag na saklolo. Sa liblib nating isla, hindi po ganoon kadali ang komunikasyon. May isang pasahero ang hindi na kontento. Kung ganoon, bakit hindi kami isinama? Paano kung abutin pa ng ilang araw ang tulong? May halong takot at inis sa tono nito. Ngumiti lang si Kapitan Isko, parang hindi tinatablan ng tensyon sa paligid. "Mas ligtas kayo rito, lalo na't hindi patiyak ang lagay ng panahon sa laot. Huwag kayong mag-alala. Maayos din natin ito." Lumipas ang maghapon. Habang naglilibot si Mira at Rina sa paligid, napansin nila ang kakaibang kilos ni Aling Marta. Madalas itong nakatingin sa kanila mula sa bintana, tahimik, at tila sinusukat ang bawat galaw nila. Minsan ay dumaan ito sa harap nila at doon napansin ni Mira ang mahahabang kuko nito. Parang hindi pangkaraniwan sa isang babaeng laging nagluluto at nag-aasikaso ng bahay. Sa mga sumunod na gabi, may ilan pang taong biglang nawala. Isang matandang lalaki na kasama sa ferry, hindi na bumalik mula sa paghahanap ng tubig. Isang binatang turista na sinasabing lumabas lang sandali para maglakad-lakad, hindi na rin nakita. Isang gabi, habang nag-uusap ang natitirang pasahero, may isa ang nagsabi, "Hindi na normal to, may nangyayari sa isla na hindi natin alam." Tumango si Rina at mahina ring sumang-ayon. Oo nga, parang may tinatago sila. Sa sumunod na araw, habang ang ibang pasahero ay nagkakanya-kanya ng paghahanap ng paraan para makaalis, napansin ni Mira ang mag-asawa na palaging magkasama mula pa noong ferry. Si Mang Elias at si Aling Sabel. Tahimik ang mga ito ngunit may paraan ng pagtingin na parabang sinusuri ang bawat galaw ng mga taga-isla. Minsan, nahuhuli ni Mira si Mang Elias na nakatitig sa mga bahay mula sa malayo, habang si Aling Sabel naman ay tila may inaamoy-amoy sa hangin. Parabang may hinahanap na hindi pangkaraniwan. Hindi niya maiwasang lapitan ang dalawa. At sa unang pagkakataon, bumulong si Aling Sabel. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May masama sa islang to." Napatingin si Mira, tila kinilabutan sa biglang kumpirmasyon ng matagal na niyang hinala. "Matagal na naming pinaghihinalaan ang mga taga rito." Dagdag pa nito. "Kaya nga nung gabing dumating tayo, ginamit namin ang dala naming lana. Pinakita ni Mang Elias ang maliit na bote ng langis na halos wala ng laman. Pangontra ito sa aswang at mga kagaya nila. Pero hindi ito gumagana rito. Parang may nagbabalot sa buong isla na pumipigil sa bisa ng mga pangontra. Kahit bawang at buntot pagi, parang walang epekto." "Bakit?" tanong ni Mira. Halos ayaw marinig ang sagot. "Dahil," sagot ni Mang Elias na mababa ang tono, "ang islang ito ay lugar nila. Dito sila malakas. Dito sila nakakapangyari sa kahit anong oras ng gabi." Dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang matagal na nilang obserbasyon.
Sa araw, ang mga manananggal ay nagtatago sa anyong tao, nakikihalubilo, at maaaring nasa tabi-tabi lang. Ngunit pagsapit ng gabi, humihiwalay ang kanilang katawan mula baywang pataas at tumutubo ang malalaking pakpak upang manghuli ng tao. Kaya hindi nakikita kung paano nawawala ang mga pasahero. Dagdag ni Mang Elias, dinadala sila sa mga masukal na bahagi ng isla o sa malalaking puno na may lungga sa itaas. Tahimik si Mira, ngunit sa isip niya, nabubuo na ang koneksyon sa lahat ng nangyari. Ang pagaspas ng pakpak na narinig niya nung unang gabi, ang mga nawawalang pasahero, at ang tila walang pakialam ng ngiti ng mga taga-isla. Itinuro ni Aling Sabel ang ilang gamit na nakatago sa bag nila: bawang, asin, langis, at ilang piraso ng buntot pagi. Ito ang dapat na epektibo. Kapag pinahiran mo ng langis ang balat mo bago matulog, hindi ka basta malalapitan. Lagyan mo ng asin ang paligid ng hinihigaan mo. At ang buntot pagi, dapat nakapwesto sa bintana o pintuan. Pero kagabi, ginawa namin lahat yan. At may dumaan pa ring nilalang sa bubong namin. Napatingin si Mira sa kanilang dalawa. Kung ganon, ibig sabihin wala tayong magagawa? Saglit na katahimikan bago muling nagsalita si Mang Elias. Mabigat ang boses. May magagawa. Pero kailangan natin ng tiyempo at paraan para makaalis dito. Hanggat nandito tayo, nasa teritoryo nila tayo. At dito, sila ang may lakas. Tumingin si Mira sa labas ng bintana ng bahay na tinutuluyan. Papalubog na ang araw at nagsisimula nang umihip ang malamig na hangin. Sa pandinig niya, unti-unting bumabalik ang tunog ng pagaspas ng malalaking pakpak at alam niyang malapit na namang magsimula ang bangungot ng gabi. Papalubog ang araw at sa bawat minuto ay tila humihigpit ang hangin sa paligid ng isla. Sa may dalampasigan, nagiging kulay abo ang langit at ang alon ay unti-unting sumasabay sa galaw ng hangin. Sa bahay na tinutuluyan ni Mira, nagsisimula ng maghanda ang lahat ng pasahero na naiwan. Sa isang sulok, pinahid ni Aling Sabel ang lana sa braso ni Mira. Mainit-init at may matapang na amoy ng halamang gamot. Hindi ito kasing bisa tulad sa ibang lugar, mahinang bulong ni Aling Sabel. Pero mas mabuti nang may panangga kaysa wala. Si Mang Elias naman ay maingat na naglatag ng asin sa pintuan at paligid ng mga bintana. Inilagay din niya ang buntot pagi sa may gilid ng silong at isa sa bintana. Sabay sabing, kung tatangkain nilang pumasok, hindi sila basta makakadaan. Sa labas, unti-unti nang dumidilim. Ang katahimikan ay parang isang kumot na bumalot sa buong isla. Walang huni ng kuliglig, walang tahol ng aso. Para bang pati ang mga hayop ay nagkubli sa takot. Maya-maya lang, dumapo na ang unang kakaibang tunog. Isang mabagal, mabigat na pagaspas ng pakpak, malayo pa ngunit papalapit. Sa bawat dampi ng hangin sa bubong, parang may mabigat na anino na lumilipad sa itaas. Sa dilim, may mga ilaw ng lampara mula sa ibang bahay, ngunit kakaunti na lamang. Marami na ang piniling magtago nang walang ilaw para hindi mapansin. Si Mira ay nakadikit sa gilid ng bintana, sumilip sa labas. Sa pagitan ng mga puno ng niyog, may nakita siyang anino na mabagal na bumababa. Hindi ito normal na tao. Masyadong malaki ang pakpak, masyadong mahaba ang hugis ng katawan. Pumikit siya sandali at pilit na huminga ng dahan-dahan. Biglang, may malakas na kalabog sa bubong. Tumigil ang lahat ng nasa loob. Sinundan ito ng tunog ng kuko o matutulis na bagay na kumakaluskos sa yero. Handa na kayo. Mahina, ngunit mariing utos ni Mang Elias habang hinahawakan ang hawak niyang sibat
na may matulis na bakal sa dulo at balot ng bawang. Isa pang kalabog, mas malapit. At doon na nagsimula. Mula sa bubong, bumagsak sa harap ng bintana ang isang nilalang. Kalahating katawan lamang mula baywang paitaas, nakalilipad gamit ang malalaking leathery na pakpak. Ang balat nito ay kulay abo, ang matay pula at kumikislap sa dilim, at ang nangipin ay matutulis na parang sa isang mabangis na hayop. Umungol ito at dahan-dahang lumapit sa bintana. Waring sinusuri ang loob. Sa isang iglap, umatake ito. Sumubsob sa bintana at sinubukang pumasok. Tumama ito sa asin na nakalatag sa gilid at napaatras. Ngunit hindi gaya ng karaniwan, hindi ito nasunog o napaso. Nakikita niyo? Sigaw ni Aling Sabel. Wala halos epekto ang asin dito. Mabilis na tumakbo si Mang Elias at itinarak ang sibat sa pakpak ng nilalang. Kumampay ito at naglabas ng malakas na sigaw, sabay atras pa itaas sa bubong. Pero hindi pa tapos. Dalawang iba pa ang bumaba mula sa kalangitan, mas mabilis, mas agresibo. Ang isa ay dumiretso sa pintuan at winasiwas ang malalaking kuko. Halos mabunot ang tabla. Si Mira at isang lalaking pasahero ang mabilis na tumulak ng malaking aparador para harangan ang pintuan. Huwag niyo silang hayaang makapasok, sigaw ni Mang Elias, sabay sibat sa isa pang lumapit sa gilid. Sa labas, may maririnig na sigaw mula sa ibang bahay. Isa, dalawa, tatlo. Mga hiyaw ng takot na unti-unting napapalitan ng katahimikan. May nadadala na naman sila. Bulong ni Aling Sabel. Nanginginig ang kamay habang pinapahid muli ang lana sa leeg ni Mira at ni Gino. Isa sa mga manananggal, mas malaki kaysa sa nauna, ay lumapag sa harap ng bintana. Ito'y hindi lang basta nang huhuli. Para bang sinusuri nito si Mira mismo, ang tingin ay nakabaon sa kanya. Dahan-dahan nitong iniunat ang mga kuko sa gilid ng bintana. Waring sinusubukang wasakin ang harang. Hindi na nag-atubili si Mang Elias. Tumalon siya mula sa gilid at buong lakas na itinarak ang sibat sa dibdib ng nilalang. Muling umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw at sa mabilis na pagkampay ng pakpak ay lumipad ito palayo, naglalaho sa dilim. Pero alam nilang babalik ito. Laging bumabalik. Sa mga sumunod na minuto, dumaan pa sa ibabaw ng bahay ang ilang nilalang pero wala nang sumubok pumasok. Marahil ay umatras muna pero hindi para sumuko. Sa labas, ang dilim ng kagubatan ay tila kumikilos at mula sa malayo, naririnig pa rin ang pagaspas ng mga pakpak na unti-unting lumalayo. Pagbagsak ng tensyon, bumalik ang katahimikan, ngunit para kay Mira at sa mga kasama niya, hindi iyon katahimikan ng kaligtasan. Ito'y katahimikan ng isang laban na alam nilang magbabalik pa. Mas matindi, mas mapanganib. Mula sa dilim, mahina ngunit malinaw ang boses ni Mang Elias. Hanggat nandito tayo, hindi tayo ligtas. At kung gusto nating mabuhay, kailangan nating maghanap ng paraan para makaalis. Bago sila bumalik bukas ng gabi. Madaling araw, mahina pa ang liwanag, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatulog ng mahimbing. Ang katahimikan ng isla ay tila panandalian lamang. Alam nilang pagdating ng gabi, babalik ang mga nilalang na yon. Sa gitna ng pagod at gutom, pinatawag ni Mang Elias ang lahat ng natitirang pasahero sa loob ng bahay. Hanggat nandito tayo, hindi tayo ligtas, mariing sabi niya. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating umalis bago muling dumilim. May ilan ang agad na sumang-ayon, ngunit may nag-aalinlangan. Paano tayo makakaalis? Wala namang ferry. Wala ring bangka sa dalampasigan kagabi. Usisa ng isang babae. Napatingin si Aling Sabel sa kanila. May lumang bangka sa kabilang panig ng isla.
Hindi ginagamit ng mga taga rito, pero nandoon. Kung makakarating tayo roon bago lumubog ang araw, baka may pag-asa pa. Maingat nilang tinipon ang kaunting gamit at naglakad patungo sa masukal na kagubatan. Ang hangin ay malamig at bawat yapak sa damuhan ay parang dinig sa buong paligid. Sa unahan, si Mang Elias ang nangunguna, dala ang sibat. Si Mira at si Rina ay nasa gitna, kasama si Gino na mahigpit ang hawak sa kamay ng ina. Dahan-dahan lang, bulong ni Elias. Hindi lang sa gabi kumikilos ang mga nilalang na to. Minsan may nagbabantay sa araw. Sa ilalim ng mga puno, kakaiba ang liwanag. Hindi ito liwanag ng umaga, kundi tila liwanag na sinasala ng makapal na ulap. Paminsan-minsan, naririnig nila ang kakaibang tunog mula sa malayo. Hindi sigurado kung hayop o hindi. Pagsapit nila sa kabilang panig ng isla, sumilip sa kanila ang dagat. Mas payapa kaysa kahapon, ngunit nananatiling malalim at malamig ang kulay. Doon, sa gilid ng mga batuhan, nakatali ang isang lumang bangka. Luma na ang kahoy, ngunit matibay pa ang anyo. Yan na yon, sabi ni Aling Sabel. May bahagyang nangiti sa gitna ng kaba. Kung makakaalis tayo ngayon, baka hindi na tayo abutan ng dilim. Ngunit bago pa sila makalapit, may humahampas na malamig na hangin mula sa kagubatan. Sinundan ito ng isang mahinang, pamilyar na tunog, pagaspas ng malalaking pakpak. Takbo! Sigaw ni Mang Elias. Agad na tumakbo ang lahat patungo sa bangka. Ngunit mula sa taas ng mga puno, bumagsak ang dalawang nilalang. Mga manananggal, nakangisi, ang kanilang pulang mata ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Isa ang dumiretso kay Mira, subalit sinalubong ito ni Elias ng sibat. Tumama ang dulo sa pakpak ng nilalang na umatungal bago umatras. Isa pa ang lumapit mula sa gilid at sa isang iglap ay naitulak si Rina. Napahiyaw ito, ngunit mabilis na hinila ni Mira papalapit sa bangka. Pinunit ni Mang Elias ang isang supot ng asin at ibinuga ito sa hangin. Tinatamaan ang mukha ng isa sa mga nilalang. Napaatras ito. Pumapadyak ang pakpak, ngunit hindi tuluyang umaalis. Sumakay na kayo! Sigaw ni Sabel habang tinutulak ang bangka sa tubig. Isa-isang sumampa ang lahat, nanginginig ang kamay habang tinutulungan si Gino na makasakay. Habang pinapadyak ni Mang Elias at isa pang pasahero ang bangka palayo sa pampang, muling bumaba ang isa sa mga manananggal, halos abutin ng dulo ng bangka. Ngunit sa huling segundo, tinamaan ito ng sibat at sumabog ang malakas na huni sa himpapawid. Umatras ito, lumilipad palayo, ngunit patuloy na nakamasid. Ang bangka ay unti-unting umuusad sa gitna ng dagat. Ang pag-aspas ng pakpak ay naririnig pa rin, ngunit unti-unting lumalayo. Hanggang sa makita na lamang nila ang isla sa distansya. Tahimik, tila walang nangyari, ngunit may dilim pa ring nakabalot dito. Habang lumalayo ang bangka, may ilang sandali pa na naririnig nila ang mahihinang pagaspas ng pakpak mula sa isla. Ngunit sa paglipas ng bawat minuto, unti-unti itong nawala. Sa loob ng bangka, nakahinga sila ng maluwag, ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Mira ang tanong, bakit bigla silang umatras? Muling nagsalita si Mang Elias, mababa ngunit malinaw ang tinig. Hindi sila basta sumusugod sa laot kapag may araw na. Mahina sila sa liwanag ng umaga at lalong hindi sila makakalayo sa kanilang ibabang katawan na naiwan sa isla. Hanggat hindi nila iyon na ibabalik sa kanilang katawan, hindi nila tayo kayang sundan ng malayo. Tahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon mula kagabi, dama nilang ligtas na sila. Kahit pansamantala lang. Ngunit sa loob ng bawat isa, alam nilang kung nagtagal pa sila ng kahit isang gabi, wala na silang pagkakataong makaligtas.
kwentong ito ay hindi lamang para magbigay kilabot, kundi magsilbing paalala sa ating lahat. Minsan, kahit malinaw na ang plano at alam na natin ang ating pupuntahan, may mga pangyayaring tila humahadlang. Masamang panahon, biglang pagkansela, o kahit simpleng aberya sa biyahe. Kapag may ganitong palatandaan na tila pinipigil ka sa isang bagay na balak mong gawin, huwag basta-basta baliwalain. Baka ito'y hindi lamang simpleng sagabal. Baka ito'y babala mula sa langit o sa ating mga tagapagbantay na ang landas na tinatahak mo ay may panganib na hindi mo nakikita. At sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong gabi, please like and subscribe para sa iba pang mga kwentong magpapaindak sa inyong mga damdamin at magpapaalab ng inyong imahinasyon. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot at misteryo. Ito po ang alitaptap ng dilim.